utos ni Jesus, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sa Ebanghelyo ngayon ay inaanyayahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na manatili sa kanya sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang salita at pagiging mabunga. Sa pagpapatuloy ay ipinakita niya kung paano ito gagawin sa mga konkretong pamamaraan. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal ng katulad ng paraan ng pagmamahal na ipinakita niya. Umibig ng buong puso. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ginagawa ni Jesus ang pag-ibig na bagong kautusan bilang pag-ibig sa Kanya hanggang wakas. Ipinakikita niya ang pag-ibig ng Ama na tinatanggap niya bilang pagmamahal sa lahat. Tinutularan ng mga alagad ang pag-ibig ni Jesus na tinatanggap nila. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, kung paano akong mahal ng Ama, minamahal ko rin kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ito ang aking utos. Magmahalan sana kayo tulad ng pagmamahal at pag-ibig ko sa inyo. Sa Ebanghelyo, binaybay ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Kanya. Para manatili kay Jesus, dapat walang elemento ng pagiging makasarili. Ito ay pagtulong sa iba sa diwa ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay hindi rin optional, kundi ibinigay bilang isang utos. Ang utos na ito ay hindi dapat ituring na pasanin na ipinapataw sa isang alipin. Ito ay batay sa isang relasyon sa pagitan ng magkaibigan. Ang relasyong ito ng pag-ibig na iniaalok sa atin ni Jesus at inaanyayahan tayong maging bahagi ay higit pa sa pagkahumaling o pagmamahal ng tao. Ang pag-ibig na isinabuhay ni Jesus at hinihiling sa kanyang mga alagad na tularan ay radikal, konkreto, walang limitasyon at may kalakip na abang paglilingkod. Hindi sapat na alam mo lamang sa kaisipan kung ano ang pag-ibig na tunay, kundi dapat ito ay mauwi sa pagkilos o pagsasabuhay, mula sa pag-uusap hanggang sa paggawa. Kapag hindi sinabuhay ang mga salita, wala itong kapangyarihan. Makukumbinsi natin ang mundo
sa katotohanan ni Jesus kung tayo ay magiging saksi sa pagsasabuhay ng paglilingkod at matutong magmahal tulad niya. Si Jesus ang batayan natin ng ating pagmamahal sa lahat ng bagay para sa ating kaayusan at kabanalan. Pag-ibig ang kulturang nais ni Jesus na isabuhay ng kanyang mga alagad, kung saan sinabi niya, "Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Si Jesus ang huwaran ng love in action. Paano ba tayo magsasanay para magmamahal din tayo gaya ng pagmamahal ni Jesus? Una, pagdibayin ang ating personal na relasyon kay Jesus at pag-aralang muli ang kanyang mga turo at utos upang maging natural ang daloy sa ating buhay ng kanyang pagmamahal. Ikalawa, maging bukas sa pakikisalamuha sa iba at magbigay ng oras para sa pagkakawang gawa kahit sa pinakasimpleng paraan, at huwag matakot na lumabas sa ating mga comfort zone sa pagpapahayag ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. At ang ikatlo, huwag mahiyang ipahayag araw-araw ang pagmamahal lalo't higit sa ating mga mahal sa buhay at mga kasama sa bahay, sapagkat sa tahanan, nagmumula ang magpupuno ng pundasyon ng pag-ibig na ibabahagi natin sa iba. Sinabi nga ni San Agustin, ang pag-ibig mismo ang katuparan ng lahat ng ating mga gawa.